Yan, hello po. Hi po. Ayan, hi po. Paki-tap-tap naman. Tap, tap, tap. Hi po, good evening po. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo sa mga lugar niyo? May mga baha po ba? May mga binaha po ba? We will pray. Yan. Sige po, hello po. Ayan, no, keep safe everyone, no? Wait lang po ah. Ini-invite ko lang po yung ano. Yan, wait lang po. Paki-invite na lang po yung mga nasa group chat natin. And okay naman po yung internet connection ko kasi walang internet yung Converge kaya naka-data lang ako. Pero wait lang po subukan. And okay naman po yung internet connection ko kasi walang internet yung Converge kaya naka-data lang ako. Pero wait lang po subukan ko lang po ayusin, i-optimize lang. Oh Lord, I pray sa aking kapatid na yung tatay niya na pauwi pa lang, I declare Lord God makauwi po ng maayos. In Jesus' name. Amen and amen. Ay, wait lang po, ilalapit ko lang po yung table natin. Medyo malapit. Nagalaw kasi. Yan, kumusta po kayo? Kumusta po ang buhay-buhay? Ayan, paki-tap-tap na lang po kapatid, no? Pwede mo bang i-comment dyan para marami ding maabot, no? Keep safe, keep safe. Sige po. Ayan, no, para medyo mahina po yung internet namin kaya nakadata po ako. So, pasensya na mo kung merong mga laglag, no? Pero yan, keep safe everyone, kapatid. And I do hope, kapatid, na kayo po ay nasa maayos po na kalagayan at ipagpipray din natin, kapatid, yung mga binabaha. Amen? Wait lang po Bumalakas po yung kulog at malakas din po ang hangin. Kaya mag-ingat po kayo, ingat po. Bahain po yung kawit, sobra. Sobrang baha, kapatid, no? And hello po, keep safe everyone, no? Keep safe po, paki-chat na lang po dyan, keep safe everyone, no? So after like mga 5 minutes, mag-i-start na rin tayo. No, mag-i-start na rin tayo, kapatid, kaya please like it, share it, tap it, guys, no? So if you are in the safe space or safe place ngayon, kapatid, please, you can pray for others, no? Lalong-lalo na yung mga nababalitaan natin na may baha. Opo, kanina po, kapatid, nilusong po namin yung kotse dun sa baha. Kailangan namin hindi kakayanin pero biyaya ni Lord kinaya naman. At nahatid natin yung mga dapat ihatid.
Opo, opo. Dito rin sa ano namin eh, sa village namin medyo mataas na rin kaya salamat sa Lord may e-bike po tayo. Oo, gamit na nga. Sobra. Kaya yun, salamat pa rin po sa Panginoon, no? So kaya kayo kapatid, no, if you could like it, share it, tap it guys din ito, no? Para marami pong maabot ang salita ng Panginoon, no? Ngayon, our topic right now is overcoming your unbelief, no? So, ito po ay unusual na verse na ginagamit po or unusual na devotion. Pero kapatid, meron po tayong matututunang malaking bagay dito. Amen? So, pakibuklat na rin po Mark chapter 9 verse 24, no? Sige po, buklatin nyo na rin po. Mark chapter 9 verse 24. That's our topic right now. Opo, perfect timing po kaya salamat po talaga sa Panginoon. Salamat din po sa inyo mga kapatid. Ayan, tignan ko po kung ready na, no? I like, after 4 minutes po, mag-start tayo, please. Tap, 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 tap. Nabagyo na, may energy ka pa. Ala, tap, tap, tap. No, pakishare na rin po kapatid sa... Ayun, thank you Ate Ann, na-share mo na pala sa group chat natin. Ayan, o, yan, thank you po sa inyo mga kapatid, na salamat po. Yan, kamusta po ba? Kamusta rin po kayo, no? So yan, paki-tap-tap na lang, no? Tap-tap. Ayan, salamat yung iba nakakapasok. No? After like mga 10 minutes, kapatid, yung exactly 10 minutes ng live natin, mag-start na rin tayo. No? Yan, kaya like, share, tap it guys, para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Yan. Kayo po, ay salamat din po sa mga nag-heart me, no? Yun lang request ko dito, heart me. Kasi yan po yung nakakadagdag po ng algorithm, no? Yung heart me. Mas madaming fan, mas madaming ano po. Medyo actually ngayon lang to mga binabaha kapatid sa ano eh. Sa Imus, kasi usually Bacoor talaga. Ang problema kasi dito sa Cavite mga kapatid, yung mga mayors dito hindi po nagkakaisa. Yung Imus po, supposed to be, meron talaga silang mga drainage. Kaso yung paglalabasan, hindi po bahagi po yung government ng, kumaga parang hindi sila nagkakaisa ng mga gobyerno ba. Nasa mapapayos yung sa Imus, pero yung pupuntahan papunta dun sa dagat, o kaya naman yung lalabasan, wala. Kaya nadadamay po yung Imus, nadadamay din yung Kawit. Yung Kawit talaga wala. Dito sa amin kapatid, parang normal na lang yung baha. And kaya ayun o, yan katulad niyan. Ay, sobrang dahil no, baha na pala sa Kawit. Grabe oh. Sa ibang part ng Kawit to eh. Gahak Kawit, sobrang baha doon. Kaya tapos sasabihin nila, kakalimutan na natin yung flood control. Ay my goodness. Hindi ko kakalimutan yun, no? Kailangan ko yung ipag-pray. Kailangan natin tong ipaglaban din, no? Hindi para magwelga o kaya ano, ipaglaban natin sa panalangin. Tapos sasabihin nila, ayos lang daw yan. Naku, hindi ayos yan. Kahit kailan, hindi naging ayos to. Tama. Kaya tayo po kapatid, sama-sama tayo mag-pray ha. Sama-sama natin ipag-pray. Wag na maging keyboard warrior. Wala nang magagawa yung pagiging keyboard warrior. Di naman tayo pinapansin ng ano eh. Ng gobyerno, no? Di ba? Makikipag-away ka lang eh. Pero sa Diyos ka magsumbong. Kay Lord mo na lang isumbong ng isumbong yan. Si Lord na mag-deal sa kanila. Amen?
Yan, kaya ayun po, no. Siguro start na tayo, no? Start na! Exactly 10. We-pray na natin. Aming Diyos na dakila at banal, Lord, alam namin na sa ibang mga parte ng lugar na apektado, Lord, may mga lumikas na, may mga nagsasuffer sa baha, Lord, I pray na iingatan niyo po sila, Panginoon, at kami bilang mga anak mo, nandito pa rin kami, mag-aaral ng iyong salita, habang kami ay nananalangin para sa kanila, Panginoon. And Lord, I pray na yung mga magre-respond, yung mga bigyan mo rin ng wisdom yung government, yung barangay, yung magre-rescue, at lalong-lalo na kapanatagan po, Panginoon, sa lahat ng apektado. And I pray, Lord God, and we still plead upon you, Lord God, na tunawin mo po itong bagyo, at ano man ang cost nito, Lord God, tunawin nyo rin, Panginoon. And I pray na ikaw po ang Diyos ang kumilos, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Ayan, sige po. Tayo po ay mag-uumpisa na. So, pwede mo bang i-comment yan yung title natin? Overcoming Your Unbelief. Meron pa rin po kaming service bukas. So, actually, mag-aayos kami ng church ng 7 a.m. Yes, Trinity is a good hindi good, true doctrine. Trinity is true doctrine, kapatid. Yan, overcoming your unbelief. Ayan. So, pwede ba natin buklatin muna yung Mark chapter 9, verse 24? So, ang kinuha ko kasing version, kapatid, yung NIV. Amen. Kasi ito yung merong magandang translation. Pero tingnan mo, kapatid, pwede ba natin basahin ng sabay-sabay? Basahin nyo rin po sa Bible nyo. Sino po yung merong hawak na Bible dyan? Sige nga po. Sabi mo, ako po may hawak na Bible. Amen. Mark chapter 9, verse 24. Sabi po dito, immediately the boy's father exclaimed, I do believe, help me overcome my unbelief. Amen. So kapatid, tayo bilang Kristiyano, meron pa rin talaga tayong mga unbelief sa buhay. Amen. Amen. Actually kapatid, maraming bagay na unknowingly meron pa rin tayong unbelief, no? Kaya kapatid, sinasabi po ng salita ng Panginoon sa'yo, amen, na you can ask the Lord to help you overcome your unbelief. Amen. Kapatid, sinasabi po ng salita ng Panginoon na ikaw bilang isang Kristiyano ay meron kang unbelief. However, God can help you to overcome it. Amen. Ngayon kapatid, may mga season kapatid sa buhay natin na malakas ang faith mo. Tama ba? Pakiramdam mo, grabe, kahit ano pang dumaan sa buhay ko, grabe, alam ko, kay Lord pa rin ako. Tama, mali? Di ba? Merong mga pagkakataon sa buhay natin kapatid na may confidence ka. Grabe yung worship mo, Lord. Salamat talaga. Darating yung pagkakataon kapatid na para bang kaya mong gawin ang lahat para sa Panginoon. Pero meron pong season na manghihina ka. Amen? Kaya nga kapatid, hindi po ako agree doon sa mga judger na pag nag-backslide, hindi na ligtas o hindi na mahal ng Panginoon. Kapatid, darating ang pagkakataon na mapapagod ka at magkakaroon ka ng unbelief. Tama? Backslide, hindi na ligtas o hindi na mahal ng Panginoon. Kapatid, darating ang pagkakataon na mapapagod ka at magkakaroon ka ng unbelief. Tama? Alam mo, inside na kayang gawin ng Panginoon, dahil sa struggle mo, dahil sa mga pinagdadaanan mo, dahil sa hirap. Sorry, medyo naglalag po. Wait lang, medyo naglalag po. Yan, medyo okay na ba? Okay na? Wait lang natin, no? Yan, okay na. sorry po, no? Yan, medyo bear with me. Kasi umuulan eh. Kaya bear with me po. Ayan, no? So again, saan na ba tayo? Darating ang mga pagkakataon, kapatid, na meron talagang unbelief o manghihina ka. Amen? You still believe,
Yes, you know deep inside your heart na meron kang Jesus. Pero darating ang pagkakataon na para bang wala pa rin, bakit ganun wala pa rin nangyayari? Tama? Tama po ba? Ulitin ko naniniwala ka sa Panginoong Yesus, alam mo may faith ka sa Lord. Pero dahil ang circumstances mo, hindi mo maintindihan. Para bang naniniwala ka pero may side pa rin sa'yo, may unbelief ka. Amen? Kaya nga kapatid, tingnan mo, katulad yan, example ko tong baha. Antindi mo na mag-pray, grabe pa ka nang mag-pray, pero bakit na-experience mo pa rin yung baha? Na para bang, Lord, paano yan? Binabaha pa rin ako kahit ganito naman, kahit antindi ko namang mag-pray sa'yo, may baha pa rin sa amin. May gagawin ka ba talaga? O talagang ganito na yung sitwasyon ko? Amen? Pero kapatid, you can come for an honest prayer. Sabi mo nga dyan, honest prayer. Amen? Sabi mo dyan, honest prayer. Kapatid, Mark chapter 9 verse 24. Ulitin ko basahin ko. Basahin ko rin sa Tagalog kapatid para balansehin natin. Ano po ang honest prayer? Naniniwala po ako, tulungan niyo po akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Pero mas maganda yung version ng English I do believe. This is an honest prayer, kapatid Help me overcome my unbelief. Kapatid, dapat lumalapit ka sa Panginoon na, Lord, tulungan mo ako kasi meron akong unbelief. Naniniwala ako sa'yo pero meron akong unbelief. Tulungan mo ako. Amen? Kapatid, hindi yung unbelief normal na magkakaroon kasi may struggle ka. Pero kahit may unbelief ka, you will ask the Lord to overcome it. Amen? Na para bang walang nangyayari sa mga panalangin mo, lalapit ka pa rin sa Panginoon, Lord, help me overcome my unbelief. Amen? Ngayon, tignan natin yung context nito, kapatid. Mark chapter 9:20. Uy, thank you. Tama yan. Tulungan mo ako. Pwede mo bang i-comment yan? Thank you Thank you. Inaalala ko pangalan mo, Joy. Di ba tama? Ay, Angel, sorry. Angel pala. Miss nakita mo ba yung CV ko? Alam ko, Angel pangalan mo. Inaalala ko Sorry, na-reveal ko tuloy. Pero again, di ba? Kung titingnan natin tong konteksto na to, kapatid, comment yan, tulungan mo po ako, Lord. Amen? Yung Mark chapter 9, kapatid, lumapit siya kay Jesus kasi yung anak niya nagsasuffer. Amen? Naka-experience siya ng disappointment, naka-experience siya ng helplessness. He reached to the point, kapatid, na nag-doubt siya. At the same time, naniniwala siya. Pero, hindi siya naging mapagkunwari sa Panginoon. Amen? Hindi niya tinago yung struggle niya. Kung hindi, dinala niya yung unbelief niya kay Kristo pa din. Amen? Sabi mo nga, dalhin mo kasi kay Kristo. Amen? Ulitin ko marami siyang problema, ang dami niyang pinagdadaanan, pero kapatid, dinala pa rin niya ang kanyang mga unbelief saan? Direkta kay Lord. Amen? Kapatid, ang Panginoong Jesus is not afraid of your weak faith. Ano po ang pinagkaiba itong tatay na to kay Pedro? Di ba bakit laging naninermon si Lord na, you fool, you have little faith. Di ba? Tama, mali. Di ba lagi pong naninermon si Jesus? Nabasa niyo na ba yon? You fool, why your faith is so little. Tama? Pero kapatid, anong pinagkaiba niya? Kasi sila Pedro, anong ginagawa nila? Bigla silang nagka-unbelief. Pero ito kapatid, dinala niya yung unbelief niya mismo kay Kristo. Kumbaga kapatid, yung kahinaan mo, ibibigay mo kay Lord. Kasi si Lord kapatid, pag ikaw ay transparent, yan comment mo dyan, transparent at honest ka at sinasabi mo pinagdadaanan mo at lahat ng mga bagay na kailangan mo, hinihingi mo sa Panginoon,
Kapatid, you are saying to God, Lord, help me overcome my unbelief. You will always ask the Lord. Hallelujah. Amen. Kapatid, ang pinakagusto po ng Diyos ay yung anak niya humihingi ng tulong sa kanya. Amen. Na yung anak niya, kapatid, ay talagang lumalapit sa kanya kahit anong mangyari. Amen. Kaya nga, kapatid, ano po? Help me overcome my unbelief. Sa Tagalog, kapatid, tulungan po ninyo ako madagdagan pa ang aking pananampalataya. Amen. Kasi, kapatid, kaya ng Diyos. Sabi mo dyan, kapatid, kaya ng Diyos. Hallelujah. Amen. Kaya ng Diyos. Kaya, kapatid, dalangin ko sa'yo, kung kaya ng Diyos, lalong kaya mo. Bakit? Katulad ng favorite kong kanta, Matibay na Sandigan by Spring Worship. Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Amen. Kung kaya ng Diyos, kaya mo. Amen. Kaya first point, kapatid. Pakitype na lang po sa mga nandyan. First point, Jesus meet us in the middle of our struggle. Sige po, pakilagay na lang dyan. Jesus meet us in the middle of our struggle. Amen. Kung tatagalugin ko, si Jesus ay kinakatagpo ka sa kalagitnaan ng mga problema mo. Kaya matanong ko muna dyan, sino pong problemado ngayon? Kami po problemado. Kasi naglilimas po ng baha na pumapasok sa bahay. Pero still, nandito pa rin ako, nagde-devotion. Amen. Problemado kanina, hindi namin alam kung makakauwi pa o makakapagpahatid pa. Pero kapatid, kahit ganun, nakauwi pa rin safe at nakapaghatid pa rin. Amen. Kanina, kapatid, sobrang careful kasi ang lakas talaga ng ulan, pero biyaya ng Diyos. Tinulungan po ako ng Panginoon. Amen. Tinulungan kami ng Diyos. Kapatid, sa kalagitnaan ng struggle mo, God will meet you. Amen. He will meet you in the midst of your struggle. Ngayon, kapatid, kung titignan natin, ang buong kwento kasi nito, Mark chapter 9, 14 to 29. Pero kung titignan na, isasummary ko na lang, no? Ang isang ama po ay nagpunta kay Jesus dahil siya po ay talagang merong sakit at nagsasuffer ng sobra. At kung titignan niyo yung konteksto, kapatid, meron siyang impure spirit. Ibig sabihin, inaanihan ng demonyo. Ngayon, kapatid, hiningi po ng tatay yung tulong ng mga disciple ni Jesus. Kaso wala pong nagawa yung mga disipulo ni Lord, no? Ngayon, kung titignan mo, kapatid, ay, di ba tagasunod ka ni Jesus? Ba't di mo ito mapalayas? Di ba? Para bang ganun? Kung titignan mo, kapatid, akala mo sagot na yung mga disipulo. Pero hindi pala. Kasi ang tanging sagot si Jesus pa din. Amen. Kaya nga, kapatid, wag mong iasa sa tao yung buhay mo eh. Wag mong iasa kung kani-kanino yung buhay mo. Dapat kay Lord lang. Amen. Ngayon, ano nangyari, kapatid? Nagkaroon siya ng disappointment. At minsan, ganyan din tayo. Paano kung hindi dumating yung tulong? Paano kung yung pakiramdam mo, eto na, pero hindi pa pala? Amen? Mananalangin ka, maghihintay ka, you will ask other people to pray. You believe God to move, but nothing seems changing. Bakit ganito pa rin ako, Lord? Bakit ganito pa rin? Dami ko pa rin utang, dami ko pa rin problema. Tapos, pag na-disappoint ka, kapatid, you will question God. Tama, mali. Nakikinig ba si Lord? Hindi ata ako naririnig ni Lord. Totoo ba si Lord? Nagkakaroon ka na ngayon ng maraming unbelief. Lumalaki na ng lumalaki yung unbelief mo, kapatid.
Kasi nga, nagpapatong, patong, 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 patong na lahat. Pero kung titignan mo kapatid, if you will look carefully to this passage, the disciple may fail, but Jesus did not. Amen. People can always disappoint you. Circumstances will disappoint you. Yourself will disappoint you. Your family will disappoint you. Your job will disappoint you. Your best friend will disappoint you. Everything here on earth will ever disappoint you. However, si Jesus ang siyang may kayang gawin ang mga bagay na yan. Amen? Alam mo kapatid, minsan, wala ka ng option kasi hindi mo naman in-option si Lord. Tama. Wala kang option. Wala nang, lahat na ng pinaggagawa mo, wala talaga. Kasi nga, nakalimutan mong unahin si Lord. At kung uunahin mo man si Lord kapatid, para bang nangdidiga ka pa? Hindi po ganun eh. Amen? Kapatid, hindi mo man magawa, hindi man magawa ng mga tao sa paligid mo, pero ang Diyos kapatid, walang imposible sa Kanya. Amen? Sabi mo nga, walang imposible sa Kanya. Amen? Wala pong imposible sa Diyos. Amen? Kaya nga kapatid, bakit po sinabi ni James? Amen? Bakit po si James sinabi niya na magalak ka kapag may problema ka? Kasi kapatid, alam niyo po, sa totoo lang no, kung titignan ko in a wider sense, amen? Pag tinignan ko sa 0.5 camera, di ba tama ba ako? Yung 0.5 camera ba yung tawag doon? Yung biglang magzo-zoom out, di ba? Pag tinignan ko siya sa mas malawak na, 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 na paningin o sa mas malawak na perspective, ang mga problema kasi sa buhay natin kapatid ay most likely opportunity ng Panginoon para patunayan sa'yo na hindi mo kailangan ang mga bagay dito sa lupa kundi ang tanging kailangan mo si Jesus. At ang tanging makakapagbigay sa'yo ng mga kailangan mo dito sa lupa ay ang Panginoong Jesus. Amen. Dapat sa Kanya muna manggagaling. Minsan kasi kapatid, nagja-jump tayo eh. Tama ba? Minsan kapatid, pag frustrated ka na, nakakalimot ka na kay Lord. Aminin man natin o hindi. Nung may pera ka, nakalimot ka naman eh. Nung wala ka ng pera, tsaka ka nakakaalala. Nung wala kang sakit, hala ka sige inom. Nung di ka, yung nagkasakit ka na, Lord, sorry, nakainom na ko. Di ba? Nung kalakasan pa ng ano mo, ng trabaho mo, hala ka sisigal. Tapos nung naubos ipo, sugal pa kasi. Sorry, Lord. Di ba? Kumbaga, kung titignan natin, dadaan ka talaga, kapatid, sa mga matitinding problema. Kasi, hindi mo inuna si Lord. Kasi pag inuna mo si Lord, kapatid, amen? Pag inuna mo si Lord, naniniwala po ako, iingatan ka ng Diyos kahit meron kang pagdaan ng problema. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Hallelujah. Amen? Kaya kapatid, i-reflect mo buhay mo. Kung titignan natin, no, kung babalikan natin ang nakaraan, ang daming beses na hindi mo maintindihan yung nangyayari sa buhay mo. Amen? Kasi nga, gusto ng Diyos na ipaintindi sa'yo
na si Lord ang kailangan mo. Amen. Kapatid, hindi maintindihan ng tatay kung bakit hindi napagaling ng mga disipulo niya mismo o ni Jesus mismo kung hindi niya talaga na-encounter si Jesus mismo. Nagets nyo? Nothing will ever make sense, kapatid, if hindi mo pa talaga truly na-encounter si Jesus. Ako, kapatid, sobrang daming hindi nagme-make sense sa buhay ko. Napatanong na ba kayo, kapatid, na bakit nangyari to? Mabait naman akong tao. May mga ganyan ba kayo? Alam ko may script ka pang ganito, ang daming masasamang tao dyan, bakit ako pa yung nagkaganito, di ba? Minsan may ganun ka eh, no? Para bang, Lord, wala naman akong tinapakang tao, lumalaban naman ako ng patas. Lord, bakit kung sino pa yung mabait, yun pa yung laging naagrabyado, di ba may mga ganun tayo? Pero, kung titignan natin, kapatid, it is not about you being good. It is not about us being worthy, but it is about us not believing or relying ourselves or being dependent sa ating Panginoong Jesus. Amen. Ulitin ko hindi yan about sa kung anong nagawa mo. Ang tanong, fully ka ba nananiwala sa Panginoong Jesus una pa lang? You can say yes. Pwede mong ipagmalaki sa akin, oo kuya, nagsisimba naman ako eh. Oo kuya, nagtatights naman ako. Oo kuya, ganito. Pero kapatid, ang half obedience is not obedience at all. Ang half faith, it's not faith at all. Hindi pwedeng pwede na. Nagets nyo? Hindi pwede, kapatid, na hanggang ngayong araw, ngayong araw okay ka, tapos pag nagka-problema ka, parang wala na. Kapatid, dumadaan lagi sa tinatawag na testing of faith. Amen. Hindi mo yun, inevitable yun, hindi mo na yun hindi mo yun maiiwasan. Bakit, kapatid? Kasi kailangan makita kung totoo ba ang pananampalataya. At lumalabas ang totoong pananampalataya pag nagkakaroon ng friction. Tama ba? Amen. Ang gold, kapatid, para malaman siyang gold, kailangan mo na siyang kuhanan ng konting pieces. 'Di ba? Ilalagay po sa, it's either sandpaper or any, para makuha at lalagyan ng solution para makita kung totoo. Kapatid, tingnan mo, pag pinakitaan kita ng gold at gold-plated, kapatid, kung hindi ka expert, hindi mo in first glance hindi mo makikita kung totoo o hindi. Tama? Wag na lang 'yun eh. Diamond at pet ng baso. Kahit anong tingin mo, kapatid, kung hindi ka expert, pwede mong makita, pero pwede mong makuha pa rin yung peke. Pero if you test it, amen? Gusto ko yung term na test. Pag tinest mo, kapatid, malalaman mo kung sino, kung ano ang totoo. Ganun din sa faith natin. You will truly ever know if your faith is true if hindi yan dadaan sa testing. Kaya nga ang tanong ko sa'yo ngayon kahit ba nag-i-struggle ka, maniniwala ka pa rin ba sa Panginoon? O magre-reklamo ka? Minsan, kapatid, nagre-reklamo tayo agad. Kaya, kapatid, lagi mong tandaan, pag may struggle ka, doon po ang opportunity ng Panginoon para mapakita sa'yo kung ano ang kaya niyang gawin at para matest kung ang faith mo ay totoo o hindi. Amen. Kaya, kapatid, lagi ko pong sinasabi sa inyo, kakatagpuin ka ng Diyos
sa pinaka-moment ng struggle mo. And your greatest struggle will become your greatest testimony if you overcome it. Amen. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo na si Jesus mismo ay ang siyang mismong katagpuin mo sa buhay mo. Amen. Ngayon, punta agad ako ng second point kasi karugtong to eh. Jesus welcomes an honest heart. Amen. Kapatid, marami sa inyo pag maraming problema, tatanungin mo, Lord, naririnig mo ba ako? Tama? Tatanungin mo kaagad, Lord, ganito ba ako? O kaya tatanungin mo kaagad na, Lord, paano ba to? O kaya naman tatanungin mo na, Lord, hindi mo ata ako naririnig, kaya nga maraming nagsasabi dito kapatid sa TikTok, lagi nagsasabi sa akin, malakas ka kasi kay Lord, uy. Parehas lang tayong malakas kapatid, wala namang favorite si Lord eh. Tama? Amen. Ay, sagutin ko lang to kapatid Vilma. Hi. Kapatid, kahit pagkausap mo si Maria, sasabihin din sa'yo ni Mary, si Jesus ang sambahin mo. Amen. Kasi kapatid, Luke chapter 2, if I'm not mistaken, even Mary write a psalms para po sa Panginoon. Amen. So, if you will learn the life of Mary, kapatid, she is not teaching na tinuturuan niya yung mga disciple ng Panginoon na sambahin siya, kundi she is also a worshiper to God, a true descendant of David. Amen. So yun po, no. So again, balik tayo dito. Point number 2, Jesus welcomes an honest heart. Amen. So kung titingnan natin kapatid, Mark chapter 9, 22 to 24, kung nasaan yung key verses natin. The Father eventually said to Jesus, "But if you can do anything, take pity on us and help us." Jesus responded, sabi po dito, if you can, everything is possible for one who believes. Kapatid, gusto ko pong maintindihan mo to Amen? Basahin natin ang buong passage kapatid. Mark chapter 9 verse 22 to 24. Bago po yung key verse natin. Ano pong sabi? Jesus asked the boy's father how long he's been in. From childhood he answered, and he has thrown himself to the fire or water to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us. If you can, said Jesus. Diba? If you can, said Jesus. Everything is possible for one who believes. Diba mga batida? Nang magsalita ang Panginoong Jesus na ang lahat ay posible sa naniniwala, ano po ang tamang respond? The Father exclaimed, I do believe, help me overcome my belief. Amen. Help me overcome my unbelief. Kapatid, Mark chapter 9 verse 23, everything is possible for one who believes. Kapatid, lahat ay posible sa naniniwala. Amen. Nang sinabi yun ni Jesus kapatid, anong respond ng tatay? I do believe, help me overcome my unbelief. Kapatid, God will always prove that your faith, kapatid, is really worth it sa harapan ng Panginoon. He will do even mighty things. He will do even the impossible, kapatid. Kasi God will always honor the honest prayer. Amen. Kaya nga, anong sabi nung tatay niya? Ano sabi? If you can do anything, take pity on us and help us. Sabi nga ng 23, kapatid, if you can, kung sa Tagalog, kapatid, basahin natin sa Tagalog para mas maintindihan natin. Sabi dito, subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kawaan at tulungan nyo. Kung may magagawa ako, sabi ni Jesus, tanong ni Jesus, mangyari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Kapatid, kaya nga pag nag-pray ka, wag mo nang sabihin, kung kaya mo Lord, kung okay lang Lord. Hindi kapatid. Dapat you are claiming that God can do it because nothing is impossible for Him. Amen? Kapatid, lagi mo sabihin, Lord, babayaran mo utang ko sa pangalan ni Jesus.
Lord, pagagalingin mo ako sa pangalan ni Jesus. Lord, pagagalingin mo yung tatay ko sa pangalan ni Jesus. Lord, aayusin mo buhay ko ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Ulitin ko kapatid, hindi mo kailangan ang pabor ng tao, ang kailangan mo pabor ng Diyos. Kasi kapatid, sinabi ng verse 23, kung may magagawa ako, patanong ni Jesus, anong sabi? Mangyari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo yan ngayon. God will honor your prayers, your honest prayers. Amen? Kapatid, nagsabi rin to, kung, but still, nag-affirm siya, naniniwala po ako. Amen? Ang galing nga ni Lord, no? Kinorek niya on the spot, at nag-respond din on the spot. Naniniwala po ako, tulungan po ninyo ako madagdagan pa ang aking pananampalataya. Amen? Amen? Hallelujah! Kaya kapatid, ang tanging dalangin ko sa iyo ngayon, lumapit ka ng merong honest heart sa Diyos. Kapatid, andali mag-pray. Magpakatotoo ka lang. Amen? Sa best friend mo ngang marites dang totoo mo Kay Lord pa kaya? Amen? Di ba ang isang taong pinagkakatiwalaan mo, kapatid? Kaya mong sabihin lahat. Kaya pag nilaglag ka niyan, para bang ang sakit Di ba? Si Lord kapatid, hindi ka ilalaglag, papakinggan ka pa. Amen? Kapatid, Jesus welcomes the honest heart. Hindi po ni-reject ni Lord itong puso ng isang tatay na humihingi ng tulong. Mahabag po kayo sa akin. Mahabag ka sa akin, Lord. Kahabagan mo ako, Panginoon. Kahabagan mo kami, Lord. Amen. Ang pinakamahalaga, kapatid, humingi ka ng tulong sa Diyos. Amen. Kaya nga, kapatid, kailangan po maintindihan mo na ang Diyos, He will always understand you. Amen. All you need to do is to have an honest heart to Him. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, kapatid, alam mo yan, simula nung nag-umpisa ako hanggang ngayon, very consistent ako. Lumapit ka sa Diyos ng raw. Walang pagkukunwari, walang reservations. Lahat sabihin mo sa Panginoon. Amen. Matanong ko dyan, sino po ang lahat kinikwento niya kay Lord? Taas nga kamay. Hindi ba't ang sarap sa pakiramdam? Hindi ba't kino-comfort ka ng Panginoon? Kahit na paulit-ulit yung problema mo. May nagtanong sa akin, okay lang ba yun, Kuya Jerome? Kahit paulit-ulit ako nagkikwento. No. Ang mahalaga, nagkikwento ka. Amen. Hanggat hindi niya sinasagot, hingiin mo ng hingiin. Amen. Hanggat hindi ka niya tinutugon, hanggat hindi ka pa at ease, hanggat hindi ka pa at peace, umiyak ka ng umiyak kay Lord. Hindi po naririndi si Lord, kapatid. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo. Kay Jesus ka lumapit ng totoo. Amen. Kaya kapatid, kung titignan niyo po itong live natin, itong live group natin, mahalaga yung doctrine. Amen. Pero ako, kapatid, I take priority sa intimacy mo sa Panginoon. Tama? Ulitin ko mahalaga po yung doctrine. Mahalaga rin, kapatid, na nagdi-discuss tayo about sa Bible and being firm in your faith. Amen. Mahalaga din na pag-usapan yung Trinity. Mahalaga din na pag-usapan, kapatid, yung salvation. Mahalaga din pag-usapan kung anong mga version ng Bible. Amen. Lahat yan mahalaga. Pero ako, kapatid, bilang preacher po, pinili ko kasi na i-highlight lagi yung intimacy sa Panginoon. Amen. Kasi ang basis ko, kapatid, yung Colossians chapter 3 verse 10 Amen.
Kapatid, ano pong sabi ng Colossians chapter 3 verse 10? Put on your new nature and know your Creator more and more and be transformed. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, no? Mas mahalaga pa rin lagi sa Panginoon yung intimacy. Amen. Kapatid, as long as it's 66 books. Amen. Ang mga versions po ng Bible ay merong kanya-kanyang strength at may mga kanya-kanyang group of people na inaabot. Kaya po nagkaroon ng mga versions ng Bible. Ngayon, ang pinaka dapat 66 books. Amen. Ngayon, kung sa KJV ka kapatid, di ba? KJV ka okay, di okay. Pero kapatid, do not talk negatively dun sa ibang versions. Kasi marami ring nabagong buhay sa iba't ibang versions ng Bible. Amen po ba? Amen? So, ano lang yun. Side comment lang. Pero again, you can bring your weaknesses to God. Amen? You can bring your weaknesses to Jesus. Amen? Kapatid, si Lord, mas gusto niya yung honesty mo kaysa sa pinipilit mong maging malakas para sa Kanya. Amen? Ang tunay na matatag sa pananampalataya ay ang siyang totoo sa Diyos at sa Diyos lang. Amen? Amen po ba? Ulitin ko ang totoong malakas o matibay para sa Panginoon ay ang siyang nagpapakatotoo sa harapan ng Diyos. Pagtapos ba ng live na to kapatid, pag wala na ba nakakita sa'yo, totoo ka ba kay Lord? Amen. Ang dali po maging mapagkunwari. Sa totoo lang. Amen. Madali po mapagkunwari. Pwede kong sabihin sa inyo na may faith ako kay Jesus, di ba? Pwedeng sabihin sa iyo, sabi nga ni James kahit nga ang demonyo kilala ang Diyos di ba? Madali pong maging mapagkunwari sa harapan ng iba. Pero hindi po natin mapepeke yung bunga. Amen. Yung bunga kasi kapatid, nanggagaling lang ito sa pagiging totoo mo sa harapan ng Diyos. Amen. Hindi po pwedeng maging puno ng mangga ang puno ng bayabas. Kung ano ang itinanim mo, yun din lagi ang bubunga at yun lang din ang aanihin mo. Amen? Ngayon, kung nagtanim ka ng pagkukunwari, balang araw, aanihin mo yung pagkukunwari. Pero kung nagtanim ka ng pagpapakatotoo sa harapan ng Panginoon, aani ka ng totoong bunga para sa Diyos at iyon ang magpapala sa iyo. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah! Kaya nga kapatid, be honest to God. Pwede mo bang i-comment yan dyan? Be honest to God. Amen? Meron ka mang tanong, meron ka mang pag-iyak, may mga takot ka man, may doubts ka man, kapatid. Sinabi ni Lord, huwag kang mag-pretend, kundi maging honest ka. Be honest to God. Amen? Hallelujah! Because, third point, kung may faith ka, hindi naman yun, kapatid. It doesn't mean wala ka ng struggle. Or third point, faith does not mean you never struggle. Kapatid, sabi nga ni Lord in this world you will be full of trouble. So, galing mismo kay Lord, tapos ikaw naman, hindi. Amen? Kapatid, Aris, i-address ko yung tanong mo Kung naging honest ka na kay Lord, hintayin mo yung sagot niya. Amen? Amen? So, pero mamaya na yun. Third point muna tayo. Faith does not mean you never struggle, kapatid. Ulitin ko sabi po ng Bible, in this world you will be have full of troubles. Amen? In fact, sabi pa nga ni Lord the world will hate you because you believe in me. Amen? But take heart, I overcome the world. Amen? Kapatid,
okay na na-hate ako ng mundo, basta okay ako sa harapan ng Diyos. Kaysa naman sa love ako ng mundo, hindi ako okay kay Lord. Amen? Ulitin ko ha. Okay na ayaw sa akin ng mundo, basta okay ako kay Jesus. Kaysa naman sa okay ako sa mundo, ayaw naman sa akin ni Lord. Kapatid, ang pananampalataya, meron talagang struggle kahit ayaw mo. Sa totoo lang din naman kapatid, kung magpapaka-practical tayo, na kay Jesus ka o wala, may problema ka naman eh. Tama ba mali? Sige po, tanungin ko kayo. Nung wala ka ba kay Jesus, meron ka bang problema o wala? Diba? Isipin mo na lang. Na kay Jesus ka o wala, parehas lang din may problema. Ngayon, piliin na natin na kay Jesus. Dahil pag na kay Jesus ka, sigurado ang tulong mo. Amen. Pag na kay Jesus ka kapatid, sigurado na may gagawin si Lord. Alam mo kapatid, ang tao minsan kasi kaya hindi pinipili kay Lord. Kasi kay Lord kasi may kasamang correction eh. Amen. Ang tao kapatid, ayaw naman niya ng kinokorek siya lagi. Amen. Kasi kapatid, tignan mo ha, bakit yung iba hindi pa rin lumalapit kay Lord kahit ang daming problema? Kasi meron silang tinatawag na false freedom. Ano po yung ibig sabihin ng false freedom? May freedom ka kasing mag-inom, may freedom ka kasing mang babae o mang lalaki, may freedom ka kasing magyosi, may freedom ka sa mga outlet na hindi tama, may freedom ka sa hindi makadiyos na gawain, at ang mga relief nun, temporary lang. At it can also have an outcome that it is not in Christ. Amen? At alam naman natin kapatid, ang lahat ng mga outcome na yon ay hindi talaga makakabuti sa'yo. Mas magpapalala pa sa'yo. Tama, mali. Pero, pag na kay Lord ka, amen, meron kang totoong freedom. Ano yun? God will give you deliverance sa vices mo. Amen? Sa lahat ng mga magpapahirap sa'yo. Amen ba? Pero, that deliverance comes with correction na para din naman sa'yo. Amen? Itatama ka, masakit, oo, pero ikabubuti mo. Dito sa Makamundo, oo, hindi ka itinama, masaya konti. Amen? Aris, na kay Lord ka na. Amen? Hindi rin kapatid na dapat nagda-doubt ka. Kung nagpakatotoo ka sa Panginoon, nagpakatotoo ka. Amen? Alam nyo kapatid, hindi dapat kayo nagsa-self-pity. Sa totoo lang kapatid. Ako hindi lang para kay Aris to, para sa lahat. Amen? Kasi kapatid, ulitin ko lagi ko po itong sinasabi sa inyo. Death and life is in the power of tongue. Amen? Ang buhay at ang kamatayan ay po nasa kapangyarihan ng iyong pananalita o ng iyong bibig. Ngayon kapatid, kung sasabihin mo na, ay baka hindi pa ako totoong naniniwala kay Lord, o baka hindi kapatid. Eto nga anong sabi ng tatay? I do believe, help me overcome my unbelief. Amen? Amen po ba? Ngayon kapatid, I appreciate you, ikaw kuya, sino ba to? I appreciate you na nag-ask ka na mag-prayer and fasting siya. Pero kapatid, para sa akin kung ako tatanungin, prayer muna, yung fasting kasi comes with the discipline. Amen. At sometimes, if your discipline is not prepared, you are, minsan nadi-discourage ka, minsan nagpo-fall ka. Kapatid, bago ka mag-fasting, establish intimacy first. Amen. Kasi,
commitment na yung fasting, kapatid eh. Amen ba? Alam mo, Aris, ayan, kaya ko lang po nasabi yun kasi hanggang ngayon wala akong deliverance sa lahat ng bisyo. Kapatid, alam mo, yung malaman mo lang na kailangan mo ng deliverance, sapat na yun, kapatid, para pigilan mo mismo. Amen? Mahal ka ni Lord, kapatid, at kahit may bisyo ka, kapatid, handa kang baguhin ni Lord. Pero, dapat mag-umpisa sa'yo yung pagbabago. Amen? Ako, kapatid, hindi ko naman agad na wala yung bisyo ko eh. Pero, patuloy akong naghahanap sa Panginoon. Patuloy akong nagtatanong sa Panginoon anong dapat kong gawin. Kaya unti-unti, amen? Unti-unti, nabibitawan ko na. Huwag ka may stress, kapatid. Amen? Ang mahalaga, bawat araw, nababawasan yung bisyo mo. Amen? Halimbawa, isang ng yosi, ngayon kalahati na lang. Amen? Ang mahalaga, nag-improve ka. Hindi, huwag mong bibiglayin, kapatid. Amen? Kasi mas lalo kang mawawala. Again, ulitin ko, ang pananampalataya, hindi po agad na wala kang struggle, no? Kaya nga, kapatid, ano pong sabi ni Paul kay Timothy? Train holiness. Sabi mo nga dyan, train holiness. I-train mo. Or sa mas mababaw na translation, practice holiness. Amen? Nag-fail ka ngayon? Tayo ulit. Amen? Try ulit. I-train mo ulit yung sarili mo. Amen? Nadapa ka, nasugatan ka, gamutin mo sarili mo, tumayo ka pa rin. Hindi ka susuko. Amen? Di ba, kapatid, yung mga nag-gym? Pag tumigil sila sa gym, tumataba sila. Tama ba? Kaya, kapatid, ganun din. Di ba? Balik lang. Ang pinakamahalaga, kapatid, habang buhay ka, na kay Kristo ka pa rin. Habang buhay ka, alam naman ni Lord yan na tinatry mo. Amen? Hindi lang to para kay Aris, ha? Para din to sa lahat. Amen? Kaya nga, kapatid, maintindihan mo na ang faith po ay hindi po absence ng struggle, kundi ang faith, kapatid, ay ang presence ng Panginoon habang ikaw ay may struggle. Amen? Kaya ka tutulungan ng Panginoon kasi nga pinili mong kasama mo ang Diyos. Amen? Kahit mahirap, ito nga, kapatid, tingnan mo, umuulan, malamig, di ba? Magkakaalaman bukas kung sino po ang napagtagumpayan ang lamig. Sunday bukas, kapatid. Umulan, bumagyo, okay lang. Amen? Ulitin ko ha, umulan, bumagyo, okay lang. Magsisimba pa rin. Amen? Ayos lang. Mag-worship pa rin. Amen? Ganon. Hindi, wala, baha, yaki, di na ako punta church muna. Nako. Imagine mo, baha pa lang eh. Ulitin ko, kung buhay mo na yung nakataya dyan, maintindihan. Pero kung halimbawa, yung baha sa inyo eh, gapaa pa lang, ay magbota ka para makapunta ka ng church. Amen? Ulitin ko, malamig eh. Ito kaaway ng Kristyano eh, ulan. Sa totoo lang. Pag naulan eh, online muna ako. Kaya, alam mo, ay, 9 na! Tsaka lang, wala man lang. Ngayon, sa mga walang church, kapatid, maintindihan kayo ni Lord na mag-online muna kayo. Wala pa kayong church eh. Amen. Pero, alam nyo yan, kapatid, ulitin ko ha, matatanda na tayo. Alam mo na ang tama't mali. Amen. Alam mo na ang tama't mali at alam mo na, kapatid, kung nag-effort ka sa Panginoon o hindi. Amen. Ako, kapatid, I always encourage you to have face-to-face. Iba pa rin pag face-to-face. Amen. Ngayon, kung wala talagang means, kapatid, tinry mo naman, wala talagang means, o kaya naman nasa process ka pa ng healing, hindi kita pipilitin. Di manood ka muna online. Ang mahalaga, may feeding of word ka. Pero, huwag mong isasara yung puso mo na hindi ka na mag-face-to-face. Amen. Ngayon, katulad nito sa amin, kapatid, tingnan mo gaano po ba kalayo ang church sa community namin. Kung bibilangin ko by steps, siguro 250 pa lang. 250 steps, nasa church ka na. Kung tansya ko ngayon, malayo na yung 500 steps. Imagine mo sobrang lapit.
Kung alam niyo yung pamantayan ng isang kanto ang layo, ganun lang. Wala pa rin. Pero pag magsabi ako na, sige, mag-church kayo, may iPhone 17, bubunot ako ng 10. Grabe. Tingin ko dang dami. Bakit? Kasi, ang assurance na hinahanap nila ay physical assurance lang. Pero kapatid, pag naintindihan mo yung ginawa ng Diyos sa'yo at yung kaya niya pang gawin at ang mga bagay na ibinigay niya na sa'yo, hindi mo ipagpapalit ang kahit ano sa mundo para po sa Panginoon. Amen? Ngayon, yan, sasagutin ko yan. What if nasa church daw po yung nag-hurt sa kanila? Ang tanong ko po, yung taong yun ba ang pinunta mo sa Diyos? Amen? Yun ba ang pinunta mo sa simbahan, yung nanakit sa'yo? Ngayon kapatid, sabihin na natin hindi mo kaya mag-church dyan sa church nyo. Marami pong Christian churches. Amen? Magme-mention na lang ako ng mga big churches kapatid na walang nakakakilala sa'yo. CCF, Victory, New Life. Amen? Kapatid, wala pong masama na mag-heal ka muna. Pero kapatid, kung saan ka tinawag, dun ka. Kahit ba may problema, wag ka sa tao tumingin. Ay, kami rin naman. Ako kapatid, kahit member pa lang ako, nagkakaproblema. Alam mo bakit maraming problema sa simbahan? Imagine mo kapatid, pumunta ka sa simbahan, iba-iba ugali. Tama, mali? Tama, mali? Topak mo, topak niya, topak ng lahat. Pinagsama-sama mo lahat ng may topak doon sa loob ng simbahan. Dahil kapatid, ang simbahan ay hindi po para lang sa mga banal, kundi pati sa mga nagbabago ng buhay. Amen? Amen? Tama, mali? Ulitin ko topak mo, topak ko, topak nating lahat. Tapos punta tayo sa simbahan. Tapos pagdating sa simbahan, syempre nasa church ka. Kailangan mong umintindi. Tama, mali? Ulitin ko topak nating lahat. Pagdating po sa church, kailangan, sabi ng Bible, magmahalan kayo. Hindi ba magkaka-friction doon? Kasi nga magkakaiba. May introvert, may extrovert, may ambivert. Ano pa? May choleric, may yung four temperaments, diba? Sanguine, choleric, tulungan niyo ako. Phlegmatic, at isa na lang. Diba? Yung mga personality, iba-iba. May makulit, may tahimik, melancholic, thank you. Diba? Iba-iba, kapatid, hindi. Diba? Meron man pang asar paano kung may mga new believer pa? Marami kapatid. Pero we are called to love them para sa Panginoon. Kaya nagkakaproblema, kapatid, kasi nga iba-iba tayo ng ugali. Ngayon, kung sa tao ka titingin, matitisod ka talaga. Amen? Ngayon, may nagsabi kasi, paano kung leader yung problema? 'Di ba? Kapatid, alam mo, kahit hindi mo yan sabihin, may pananagutan yan sa Lord. Bakit? Hindi ka man, kumbaga parang wala ka bang nakitang justice. Kasi parang hindi ako nakaganti, hindi ako nakaganyan. Kapatid, mas malaki po ang pananagutan naming mga leader. Amen? Sa harapan ng Panginoon. Kaya nga kami, even me, I am correcting myself. Pero again, kapatid, ulitin ko minsan din, para bumalanse tayo, amen? Bumalanse. Minsan din, hindi rin talaga matanggap ng member yung correction. Kasi nga, may pride. Kapatid, ako ba bilang leader, tingin mo, halimbawa lang, bibigyan ko yun ng sample. Dinedisciple mo na. Tapos nakita mo pang nagyosi. Ano sasabihin ko? Uy, good job, nagyosi ka. Ang galing mo humit-hit Aray mo, hindi ako naging leader. Kailangan kitang i-correct. Kasi pagmamahal yun, rebuke is always better than secret love. Again, babalansin natin. Ngayon, may mga nagtatanong, paano po yung Kuya Jerome, balik ba ako dati sa church? Ako kapatid, nagkaroon din po ako ng church hurt. Amen? Kaya nga ako nag-backslide ng 3 taon So ako, tinry ko po sa
Yan, nandito si Natalie eh. Nag-Faith Center, pero hindi sa Imus, pero sa Las Piñas. Nag-Faith Center Imus din ako eh. Pero mas dun kasi ako sa Faith Center Las Piñas. Nag-New Life pa ako. Nag-JIL din ako. Pero kapatid, ang isang tao talagang tatawagin kung saan siya tinawag na church. Amen. Kaya kapatid, kahit na nagpunta ako sa ibang mga churches, nag-heal ako doon, oo, pero tinawag pa rin ako dito ng Diyos sa JIBC. Amen. Nag-FCI ako, Ate Nat, ang dami ko nga tropa dyan eh. Andyan po yung mga sapida. Andyan si Serbian. Dami kong kaibigan sa FCI. Doon din nag-church yung iba ko, yung best friend kong isa. So kung titingnan natin kapatid, pwede kang mag-heal doon sa other churches, pero tatawagin ka pa rin ng Diyos kung saan ka tinawag. Amen. Ngayon, ako kapatid, ako prinsipyo ko principle ko, kung saan ako kumilala, doon dapat ako lumago. Amen. Ngayon, hindi ko rin naman pwedeng pangunahan kung halimbawa nga nabastos ka na o kaya naman naapak-apakan ka na. Alam nga naman sabi ko magstay ka pa rin. Hindi no, may grace pa din si Lord no. Pero wag kang magtatanim ng galit. Amen. Si OG Dasma po, dami ko rin tropa doon. So, kung titingnan mo kapatid, dapat ang church, hindi niya kalaban yung kabilang church. Amen. Minsan kasi, uy, ang ganda ng fellowship niya, dapat mas maganda sa amin. Mali. Amen. Tayo po may local church, pero may tinatawag din na universal church. Amen. So, ibig sabihin, as long as you have faith in Christ, at the same time, you acknowledge that the salvation is in Christ alone, kapatid kita sa Panginoon. Amen. So ngayon, kung titingnan natin kapatid, ba't nga ba tayo napunta dun? hindi mo pwedeng sabihin na wala kang struggle. Meron talaga. At kung titingnan mo, at ang katotohanan ng buhay, di ba nung mas matindi, nung mas lumalalim ka sa Panginoon, mas lalo pa problema. Tama ba mali? Sige, magkaaminan tayo. Di ba simula nung kumilala ka kay Lord, ang bigat ng problema mo? Mas mabigat ang problema mo? Tama mali? Alam mo bakit? Kasi nga, hindi mo na tropa si Taning. Wala ka namang problema nung nagiinom ka eh. Bakit? Tropa mo siya eh. Pipigilan ka ba niya? Kung tropa mo siya, hindi ka niya pipigilan, no? Tama lang yan. Amen? Sabi sa'yo ni Taneng, tama lang yan. Uminom ka pa. Magyosi ka pa. Kausapin mo lahat sila. Huwag kang magpapahuli. Tapos sabi pa ni Taneng sa'yo, huwag kang aamin. Kahit anong magyari, huwag kang aamin. Di ba? Pero ngayon, nagsabi ka na ng totoo, ginagawa mo na ang tama, kahit mahirap, matutuwa ba si Taneng sa'yo? Hindi. Kaya anong gagawin niya? Gagawan ka niya ng mga bagay para i-discourage ka. Ngayon, magi-give in ka ba? Hindi, no? Sabi mo, ngayon pa ba kung kailan tinulungan na ako ni Lord? Ngayon pa talaga kung kailan may pinatunayan na si Jesus sa akin. Ngayon pa ba kung kailan naranasan ko na kabutihan ng Panginoon, hindi na ako babalik sa dati kong buhay. Amen? Kapatid, lagi ko sasabihin sa inyo to, tapang-tamangan mo naman. Hindi yung konting ano sa'yo, hala si Taneng, ayan na si Taneng. Mas gusto mo pang na-acknowledge si Taneng kaysa sa tinatawag mo si Jesus? Amen? Kaya mo pinagagagawa ni Taneng, i-warfare mo, Lord, tinatakwil ko yan, hindi ko yan tinatanggap. Ikaw pa rin, Jesus, ang nakikita ko. Amen? Amen? Daming discouragement. Ako kapatid kanina, nagtatanong ko sa Lord, saan ba talaga, Lord? Saan ako dadaan, Panginoon? Saan kami dadaan? Sabi ng Lord, binigyan ako ng wisdom eh. Amen? Hindi ko nakita yung bagyo. Ang nakita ko, makakauwi kami ng safe. Maihahatid ang dapat ihatid, makakauwi ang dapat makauwi. Amen? Kaya kapatid, kalmang hirap kayo mag-drive ng mahangin. Alam yan sa mga nagda-drive. Mahangin, maulan, tapos yung splash pa ng kabilang kotse. Sobrang hirap. Pero kumakalma lang ako sa harapan ng Panginoon. Amen. First time ko po na mag-drive ng ganong bagyo. Pero buo naman.
Amen? Sasabihin sa'yo, oh, magstay ka muna, may stranded kayo dyan, wag na kayo magtuloy-tuloy. Di ba? Gaganyanin ka ni Taning. Pero, doon pa rin tayo saan? Sa pangako ng Diyos that He will protect you. Buti na lang baon ko yung Psalms 91. Ano man ang mangyari sa paligid mo, iingatan ka ng Diyos. Amen? Tapos yung e-bike naghihingalo na. Amen? Si Taning kasi kapatid, yun po yung Filipino term, di ba? Kay Satan. Si Taning, di ba? May tropa ka bang Taning? Pasensya na. Kasi meron ako nakitang palayaw na Taning eh. Sabi ko, bakit naman ang palayaw mo? Taning pa talaga. Sabi ko, pag-uwi naman natin yan. Pasensya na po. Pero yun talaga yung Filipino term kay Satan, di ba? Si Taning. Sorry. Sorry po kung may pangalan pong Taning. Sorry po talaga. Pero maintindihan niyo po ako, hindi po kayo yung tinutukoy ko, si Satan po yun. Amen. Pero, anyway. Anyway, kapatid, no, ibig ko sabihin, mali po yung perception na, ay, may faith ako, kaya dapat hindi ako problemado. Amen. O Satan na lang, Satan. Diba? Hindi, mali rin yung perception na dapat hindi ako umiiyak kasi may faith ako. Amen. O kaya naman minsan kapatid, sasabihin mo na, hindi dapat malakas ako. Dapat tuloy lang. Para bang si Robin Padilla. Huwag kang aayaw. Kapatid, hindi po yun ang gusto ng Diyos. Amen. Ang gusto ng Diyos, magpakahina ka sa harapan niya. Amen. So that His grace will, amen, come to you powerfully. Sabi ni Paul, di ba? I will boast my weakness. So that wait lang, nag-NDRMC po. Sorry. Amen. Ngayon kapatid, yung Lucifer po, angel name po yun ni Satan. Yung Lucifer po ay angel name ni Satan. So nung hindi pa siya Satan, Lucifer siya yung pinakamagandang anghel. Ngayon, nagkudeta siya sa langit, pinadala siya sa void. Yan na, si Satan na siya. Amen. So ngayon, ayun kapatid, no. So again, ang faith kasi kapatid, ulitin ko hindi porket may faith ka, amen, hindi ka na magiging problemado. Iiyak ka pa rin. Sabi mo nga dyan, iiyak ka pa rin, mapapagod ka pa rin, makakaranas ka pa rin ng hirap, makakaranas ka pa rin ng oppression, pero ang faith kapatid ay nagiging matatag. Amen? Kahit na nahihirapan. Amen. Opo, meron nga, Kuya J, nakalagay, Kuya J. Amen. So, kaya kapatid, ang faith ay dapat laging lumalapit sa Panginoon pag may struggle. Amen. Kahit na may struggle ka, kay Jesus ka pa din. Amen. Kaya kapatid, alam niyo po, pag nagising kayo kinabukasan, magpasalamat ka kay Lord. Kaysa naman sa pag-isip mo, pambihirang buhay na to, buhay pa ako. Ay, sos. Di ba? Hindi kapatid, dapat pag-isip mo, Lord, thank you. Ito na naman po ay isang buhay na alam kong papagtagumpayin mo. Amen. Kasi kapatid, maging life verse nyo nga to, Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Amen. Ang pag-ibig at kahabagan ng Diyos ay hindi nagwawakas at ito ay laging bago kada umaga. Amen. Pagkat dakila ang pag-ibig ng Panginoon. Dakila ang katapatan ng Diyos. Lamentations chapter 3 verse 22 to 23 or Panaghoy chapter 3 verse 22 to 23.
Amen. Lagi mo yung alalahanin. Pwede ba yun? Dikit mo na yun sa pader. Para pag gumising ka, thank you, Lord. Panibagong pag-ibig na naman. Amen. Salamat, Lord. Nagising ako. Kaya alam ko, mas matindi ang pag-ibig mo ngayong araw. Amen. Kaya kapatid, minsan, walang kalatoy-latoy yung buhay nyo. Paano kasi pag-isip, bill ko, sobrang daming bill. Lord, yung asawa ko. Puro ganun ka ba? Puro reklamo ba? Unahin mo, Lord. Damang-dama ko pag-ibig mong bago ngayon. Kaya alam ko, ito po ay tutulungan mo ako. Amen. Amen. Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Amen. Kaya kapatid, tignan mo anong sabi nitong tatay. Mark chapter 9:24, I believe. Help me overcome my unbelief. Amen. Laban-labanan mo yung unbelief mo. At alam mo kapatid, alam niyo po yung kanta na I Raise a Hallelujah, di ba? Alam niyo po yung kantang yun, di ba? I Raise a Hallelujah. Alam niyo po yan. Naniniwala po ako. Alam mo kapatid, kaya po na nasulat yung I Raise a Hallelujah. Sabi nung author, Lord, we will sing a song for my unbelief. I want to see a miracle right now. May unbelief, may bigger, but my praises will raise a banner for you. Amen. Kaya ang ganda nung kantang yun eh. Amen. I raise a hallelujah. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko po na kahit na nag-i-struggle ka, you are still holding to the faith of God kasi hindi ka naman binitawan ni Lord. Amen. Alam mo anong hawak sa'yo ni Lord? Ganito kapatid, dito ka hinawakan ni Lord. Alam mo bakit? Kasi kahit bumitaw ka, hawak ka pa rin ni Lord. Amen. Kahit anong padulas-padulas mo dyan, hindi ka nabibitawan ni Lord. Bakit? Sabi po ng Bible, no one can snatch you from the hands of God. Wala. Alam mo bakit lang nawawala ka kay Lord? Alam mo bakit? Kasi ikaw yung umaalis. Aray mo. Pero kahit na umalis ka kapatid, ano pong sabi ng Psalms? He is keeping track of your sorrow and He is collecting your tears. Amen. Ibig sabihin kapatid, nakasunod sa'yo si Lord. Kaya pag nag-decide ka nang bumalik, hindi siya malayo, andyan siya kaagad. Bakit? Kasi nga, hinihintay ka lagi ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Kaya nga kapatid, tingnan mo ha, bakit kailangan mo pang daanin yung napakadaming problema? Kasi nung wala kang problema, hindi ka naniwala. Nagigets niyo ako? Kung una pa lang, naniwala ka na kapatid, baka sakaling hindi mo na dinaanan yan. Pero dahil dinaanan mo na, magpasalamat ka sa Panginoon. Bakit? Kasi dinala ka ng pag-ibig ng Diyos dahil sa mga yan. Amen. Ako kapatid, may mga moments sa buhay ko na, Lord, sana pala dati pa lang sumunod na ako. Kasi nakita ko po sa pastor ko eh. Young people pa lang siya. Nasa church na siya. Young people pa lang siya. Naglilingkod na siya sa Panginoon. Sabi ko, kaya pala. Pero dahil ako, si bida-bida ako eh. Alam mo bakit? Sabi ko kasi, may tropa ako dito sa church, ganda ng testimony. Grabe. Sabi niya, alam mo ba, Jerome, dati, nagyoyosi ako. Ganyan. Tapos, sabi niya, meron akong live-in partner. Sabi niya, nabuntis. Tapos, nung nabuntis, talagang hinanap ko si Lord kasi gusto ko maging maayos pamilya ko, kumilala sa Panginoon, ganyan. Ang ganda ng testimony. Alam mo, sabi ko, Lord, I want that kind of testimony. Aray mo! Nagkaroon nga, antindi naman ang dinaanan. Kapatid, huwag kayong mainggit sa testimony ng iba. Kung nagpakaayos ka ngayon, amen, kung nagpapakatino ka sa Panginoon, okay na yan. Magandang testimony yan. Amen. Pero totoo yun, hiningi ko nga kay Lord eh. Ito mo, sobrang tindi naman ang testimony ko. Kaya your greatest struggle will become your greatest testimony. Amen. Be careful what you ask for. Amen. Sabi ko, Lord, gusto ko lang ganun yung matindi. Sumobra sa tindi.
Na-win kayo ngayon. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah! Amen? Pero totoo ba din? Totoo. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, pero salamat Lord ha, kasi hindi mo naman ako pinabayaan eh. Amen? Hindi mo naman ako pinabayaan, pero hindi ko yun malilimutan. Eh, yung tropa ko ngayon, inaanak ko yung anak eh. sabi ko nga nung pagbalik ko eh, sabi ko, grabe, sabi ko, bakit ba ginagaya pa kita? Sabi ko na lang, ginagaya pa kita? Ikaw kasi, ginagawa. Pero again, nangyari na nangyari. Pero again din, hindi yun ni-lead ni Lord sa akin. Amen. Kundi, choice ko rin yan eh. Pinili ko kasi. 'Di ba? Ulitin ko, there is life and death in the power of tongue. Kaya ikaw, kung anong sasabihin mo, maging careful ka. Kaya wag na wag mong sasabihin, mahirap ako Lord. Sobrang hirap ko Lord. O nung naging mahirap ka, Lord naman. Bakit naman ako naghihirap? Eh sinabi-sabi mo eh. 'Di ba? Pag nangyari tapos 'di ba, halimbawa kayo, 'di ba? Lord, Lord. Hindi na ako mag-sample, baka kung ano pang masabi ko. Pero 'di ba? Ulitin ko, ikaw ang nag-declare. Amen? Ikaw ang nagsabi, yan tuloy nangyari. Nung nangyari, yari ka na naman. So, kaya kapatid, ano pong sabihin? Magsabi ka ng buhay. Sabi mo nga dyan, magsabi ka ng buhay. Amen? Laging blessing, kapatid. Dami mo ng problema, dinagdagan mo pa ng pananalita. Amen? Ang faith, naniniwala ka, amen? Kahit na hindi pa dumadating. Amen? At kapatid, Feyang ka ba? Feyeng. Fey na lang. Alam mo kapatid, mas maganda po yung silent treatment. Alam mo bakit? Kasi naniniwala ka kahit na hindi mo naririnig, hindi mo nakikita. And that is the highest level of faith. Naniniwala ka kahit walang encounter. You still hear kahit na hindi mo pa nakikita yung answered prayer. Amen. Kaya kapatid, kung halimbawa pakiramdam mo, amen, kaya kung parang daw matahimik sa Lord, sabi mo, Lord, thank you kasi nagmamatured na ako in faith. Amen. Kasi kapatid, nakita ko po kasi yun eh, di ba? Sabi po ni, di ba si Thomas, sabi niya, maniniwala lang ako. Maniniwala lang ako pag nailagay ko yung kamay ko doon saan? Sa butas ng kanyang tali. Di ba? Hinayaan siya ni Lord na mailagay. Tama, mali? Kasi yun yung kailangan ni Thomas para maniwala siya. Pero may sinabi si Lord, blessed are those who believe, even they do not see. Amen. So kung naniniwala ka, kahit wala ka nakikita, kahit wala ka nararamdaman, pero alam mo na may gagawin ang Diyos at ang pangako niya ay totoo, blessed are you. Amen. Ngayon, yung Ate Sai, ako po, kaya po ako nawala sa church kasi tumingin ako sa tao. Sa totoo lang kapatid, nag-umpisa po ako, nagpapakain ako ng bata. Amen. Nagmi-ministry ako matindi kapatid. Grabe. Doon ko naabutan kapatid sa poor community. Nagtatakal kami ng lugaw. Tapos sinawsaw nung bata yung kamay niya. Apakasarap. So talaga may kaligayahan ako sa may kaligayahan ako sa paglilingkod kapatid. As in, dati pa lang, around like mga 20, 21 pa lang ako. 20. Actually, 18 na 16 na sa church na ako. Ay, sorry. 14 na sa church na ako kasi graduate na ako ng high school ng 14 eh. Tapos graduate po ako ng college, 18. So, nasa church na ako kapatid. So, talaga naglilingkod na ako sa Panginoon. However, tumingin kasi ako sa tao. Yung typical na kwentong backsliding na
Yung tao kasi hindi ako pinahalagahan, ganyan. Yung tao kasi hindi ako inintindi. Church hurt, yung mga imbes na tulungan ka sa struggle mo, na down ka pa. Sobrang normal. Ngayon, umalis ako sa church. Tapos sabi ko, Christian pa kayo? Kayo naman din pala yung mga nananakit. Ganun bang drama? Pero kapatid, dahil tumingin ako sa tao, nawala ako sa faith. Pero alam mo, hindi tao ang nagbalik sa akin sa Diyos. Mismo ang Diyos. Amen. Kaya nga pagbalik ko kay Lord, hindi na ako tumingin sa tao. Lagi kong tinitingnan yung ginawa ng Diyos sa akin. Amen. Kaya nga masasabi kong immature yung faith ko before eh. Bakit? Kasi sa tao ako nakatingin. Amen. Even the anointed Christian may hurt you. Pero kapatid, magstay ka pa rin sa Panginoon. Bakit? Kasi nga, sino bang pinunta mo? Si Lord pa rin. At alam mo kapatid, natutunan ko yan dun sa nag-akay sa akin sa church. Amen. Yung nag-akay sa akin sa church, mama po ng best friend ko. Alam mo sabi niya sa akin, Jerome, huwag kang aalis sa simbahan dahil lang nasaktan ka ng tao. Sa akin nga dito, ang daming nanakit. Pero nakatingin kasi ako dun sa krus na kung ano man ang gawin ng tao sa akin, kaya pa rin akong pagpalain ng Diyos. Amen. Hindi siya umalis kapatid at naniniwala ako na hanggang ngayon pinagpapala siya ng Diyos. Amen. At ako rin kapatid, no? Kaya kapatid, teka lang. Jumar, tanungin mo yung tanong mo. Question po, ano po nakikita natin nung hindi pa tayo nabubuhay? Kapatid, ulitin ko, tanungin mo may nakikita ka ba nung hindi ka pa nabubuhay? Amen, kapatid. Alam niyo po, wag na tayong mag-go beyond doon. Dito muna tayo, amen, sa kung ano pong ginagawa ni Lord. Marami pong mga tanong na ganyan, sobra. Medyo mga kapatid na encounter nga namin. Yung pusod ni Eva at Adan, problema pa ba natin yun? Hindi na yung pinoproblema. Amen? Amen? Ang problemahin natin kung paano tayo magiging maayos ngayon. Amen po ba? Huwag na tayo mag-go beyond pa sa kung ano-anong mga bagay, kapatid. Amen? Sorry po, I'm addressing those kasi kapatid, alam niyo po, nakaka-confuse yan ng faith. Ano ang magagawa ko para sa Panginoon ngayon at ano ang gagawin ng Diyos para sa buhay ko at ano ang babaguhin ko sa Panginoon. Amen. Amen. So, balik tayo dito. Fourth point. Hanggang 5 to eh. Hanggang 6 pala to. Kaya nyo pa? No, oras na bala. Mag-aalas 12 na pala. Sige, i-wrap up na natin. No? Fourth point. When you have doubts, bring them to Jesus. Amen. Kapatid, ito po yung beautiful sa nangyari po sa tatay at kay Jesus. Amen. Amen po ba? Bring them to Jesus. May mga duda ka kapatid, pero bigay mo siya sa Panginoon. Amen? Kapatid, may mga tanong, may mga unbelief, may mga bagay na hindi mo maintindihan, pero ibigay mo to kay Jesus. Amen? Again, you will not allow your question to become a wall. Minsan kasi kapatid, di ba katulad nga nung nangyari dito, nagkasanga-sanga na. Katulad din ng nangyari sa'yo. Nag-umpisa sa maliit, ano nangyari? Maliit na butas, lumalaki. Konting gusot, dumadami. Di ba? Hindi mo kasi in-address agad. Hindi mo agad binigay. Amen? Kung ibinigay mo na yung maliit na butas, di sana natahi pa. Di ba yung sinulid, alam mo yung sinulid sa damit, di ba? Dati ang hili ko manghila doon. Dilinya na yun sa uniform ko. Yari na ako sa nanay ko. Ikaw, sabi ko sa'yo, huwag mong papakialaman yan. Ba't mahila ka ng hila? Imbis na sana, iisang hibla problema mo, dumami pa ngayon. Bakit?
Kasi hindi mo agad ibinibigay. Kailangan ibigay mo agad. Amen. Kasi kapatid, hindi mo man nauunawaan, pero nauunawaan ng Diyos. Amen? Ulitin ko ha, hindi mo man to naunawaan, may mga pagdududa ka man, o kaya naman may hindi nagme-make sense, pero nagme-make sense yan sa Panginoon. Alam ni Lord, hawak niya ang buhay mo, hawak niya ang mga nangyayari sa buhay mo, kapatid. Amen? Kaya kahit hindi mo nauunawaan, mahal ka pa rin ng Diyos. Kaya kapatid, ibigay mo yan kay Lord. Amen? Mabuti si Lord eh. Pag nag-ano kayo sa Jeremiah 29:11, alam ko yan, kasi may mga bago, no, kaya kailangan kong ulitin. Pagdating po sa Jeremiah 29:11, my plans to you is to prosper you, not to harm you, but to give you future and hope. Tama? Pero kapatid, bakit ba nasabi ni Jeremiah yon? Kasi yung Israelita dati, nasa exile. Amen? Nung nasa exile sila, hindi nagme-make sense. Lord, bakit naman ganun? Kung kailan nandito kami sa exile, sabi mo, mabuti pa rin yung plano mo. Bakit nandito kami? Kapatid, hindi kailangang magpaliwanag sa iyo ng Diyos. Amen? Hindi kailangan, walang accountability si Lord na mag-explain ng mga ginagawa niya sa iyo. Pero, dahil mahabagin siya, amen, ipinapaalam niya sa iyo na pagkatiwalaan mo yung process, pagkatiwalaan mo yung dinadaanan mo ngayon, dahil ang may faith sa Diyos ay magkakaroon lagi ng breakthrough para sa Diyos. Amen? Kaya kung naniniwala ka, yung puso mo ay naniniwala sa Panginoon, kapatid, lagi mong tandaan, may gagawin si Lord dyan. Amen? Amen po ba? Lagi mong tandaan, kahit ba parang sabihin, bakit ganito, Lord? May mga tao pa na magsasaltas, di ba? Sabi ko sa'yo, paniwala ka pa dyan. Wala rin naman di bang nangyari? Maraming magsabi niyan. Pero kahit ganun, kapatid, wag na wag mawawala yung faith mo sa Panginoon, kundi ibigay mo sa Lord yan. Halimbawa, Lord, yung sinabi niya sa akin kanina, parang tama. Bakit ganun nga? Hindi ko nga naintindihan to. Pero anyway, ibibigay ko pa rin sa iyo. Amen. Kasi mahalaga yung surrendering. Kapatid, ang Diyos po, gentleman. Amen. At dahil gentleman po ang Diyos, kung hindi mo ibibigay sa Kanya, hindi niya tatrabahuhin. Amen. Kasi di ba kapatid, ikaw, pag may nangialam ba sa gamit mo, natutuwa ka? Hindi Paano kung sabihin niya, uy, pinakailaman ko lang naman para ayusin? Hindi ka pa rin matutuwa. Kaya ko yung ayusin, di ba? Alam na po ng Diyos ang ugali ng tao. Kaya nga, hihintahin niya at sasabihin niya sa iyo lahat ng mga pangako niya. Pag ginawa mo to, ito ang kapalit. Pag naniwala ka, ito ang mangyayari. Pag ito pinili mo, meron kang buhay. Pag ito pinili mo, meron kang kamatayan. Nasa sayo pa rin ang pagpili. Ngayon, kung titignan mo, kung may pagdududa ka, ibigay mo pa rin yan sa Panginoon para maitama. Amen. Kaya nga kapatid, you will overcome your unbelief. Amen. Ngayon kapatid, point number 5, kasi mas magandang yun eh. The power is not in the perfection of your faith. Amen. Kapatid, minsan iniisip natin na kailangan perfect yung faith ko. Aminin nyo man o hindi kapatid, marami pong nag-iisip dyan. Hindi, si Kuya Jerome, kaya maraming answered prayer yan kasi masipag yan kay Lord. Tama, mali? Kaya naman yan may mga answered prayer, kaya yan binibless kasi nandyan siya, nagla-live siya. 'Di ba? Kaya kapatid, kung titingnan natin, hindi po yun eh. Faith pa din. Amen? Sabi mo nga, faith pa din. So, ibig sabihin kapatid, kung meron kang faith, may gagawin si Lord. Ngayon, itong kasibagan ko kapatid, bunga lang ng ginawa ng Diyos sa akin. Amen? Amen po ba? Bunga lang ito. Kaya ako nagiging
masipag sa Panginoon, kaya ako ginagawa ang kalooban ng Diyos. Kasi nga, katulad ng 2 Corinthians, inuudyokan ako ng pag-ibig ng Diyos. Kapatid, faith pa rin. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi dahil sa mga ginawa ko sa Kanya, kundi dahil mismo sa Kanya. Amen? Kaya nga kapatid, ano pong sabi ng Bible? Huwag kang manawa na gumawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, aani ka kung hindi ka susuko. Amen? So, ibig sabihin kapatid, if you have faith, that is not giving up, and you are continually working sa kalooban ng Diyos, darating po ang pagkakataon na aani ka ng lahat ng tinanim mo. Amen? Pero ang lahat ay mag-uumpisa saan? Sa faith. Kung ang mustard seed faith, sabi po ng Bible mustard seed faith can move mountains. Eh yung utang mo, mas malaki ba sa mountain yan na kayang ano? Hindi Amen? Lagi pong sinasabi ng Panginoon, pag may faith ka, may gagawin ang Diyos. Kaya nga kapatid, ano po, sinabi ba niya na, I do believe, Lord. Sige nga, sagutin mo nga to. Hindi Anong sabi niya? I do believe, Lord. Help me to overcome my unbelief. Amen? Hindi perfect buhay nung tatay. At naminsan na siyang nagduda. Kung kaya mo, di ba? Kung nga Pero still, dahil sinabi niya, I believe and help me overcome my unbelief. Kapatid, dun po nangyari yung power ng Diyos. Again, sa dami ng pinagaling ng Diyos, ano pong sabi ni Lord? Your faith healed you. Tama mali? Amen? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaya kapatid, mag-uumpisa saan lagi? Sa pananampalataya. Amen? Kaya nga kapatid, kung feel mo na hindi ka papasa, magka-faith ka pa rin na papasa ka. Amen? Kasi our feelings are deceitful. Huwag mong pagkatiwalaan yung feelings mo kapatid, pagkatiwalaan mo yung pangako ng Diyos. Amen? Kung kalooban yan ng Diyos, kalooban yan Diyos yan. Amen? At kung ilang beses ka mang bumagsak kapatid, kung kalooban ng Diyos na papasa ka, papasa ka. Amen? Kaya kapatid, hindi dapat mo ibase yung kakayahan ng Diyos base sa ginawa mo. Sa faith mo pa rin. Amen? Kaya nga ano pong sabi nung 23? Tama Ano sabi nung Mark 9:23? Mangyari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Sa English, everything is possible for one who believes. Kapatid, for one who believes. Walang sinabi, for one who believes at nag-church. Tama? Everything is possible for one who believes, those who tithes. Hindi believes muna. Maniwala muna at yung bunga susunod. Amen? Pero ang lahat ay mag-uumpisa sa naniniwala. Amen? Sabi mo nga dyan, naniniwala. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, your faith may be weak now, but His faithfulness is always powerful. Hindi po nakabase sa pananampalataya mo ang katapatan ng Diyos. Hindi ka man maging tapat, tapat pa rin sa'yo si Lord. Amen? Kaya nga kapatid, lagi kang inuudyukan ng Panginoon na maniwala sa Kanya. Amen? Alam mo bakit hindi niya ginagawa? Kasi mo, hindi ka naniniwala, tapos biglang ginawa niya, ano ka, spoiled brat? Hindi Amen? Your faith may be weak now, but His faithfulness is powerful. At babaguhin ka ng katapatan ng Diyos. Amen? Bakit? Bakit ganon? Babaguhin ka ng katapatan ng Panginoon. Because nga, your greatest struggle will be your greatest testimony. Amen? Bakit? Bakit magiging greatest testimony yung greatest struggle mo? Point number 6 to Because you will rise in dependence on Him. Amen? Makakatayo ka dahil matibay siyang sandigan. Amen?
Kapatid, your greatest struggle will become your greatest testimony because you will depend on Christ alone. Amen. Maraming nagpe-pray, kapatid, na Lord, change my situation. Baguhin mo ako, baguhin mo yung pagkakataong ganun, kapatid. Maraming nagsasabi na, Lord, gusto ko ganito, ganyan. Pero, ang pinakamahirap kasi sa Kristiyano, kapatid, alam mo kung ano, paghihintay. Sobrang hirap niyan. Pero kapatid, pag naghintay ka, you will have the great reward mula sa Panginoon. Amen. Alam mo kapatid, kung mag-i-illustrate ako, no, yung wine, mas sumasarap siya over time. Amen. Alam niyo yung burong mangga, pag naburo ng mahaba, mas masarap. Amen. Sa buhay naman, ang mga bagay na pinaghirapan mo ay ang mga bagay na na-appreciate mo lalo. Tama, mali? Tagal ng hintay mo, tagal ng tiniis mo, talagang binigay mo yung effort mo. Amen. At yun yung mga bagay na na-appreciate mo. Amen ba? At ganun din po sa Panginoon. Kaya matagal kasi matindi rin ang blessing. Amen. Tingnan mo si Maria at si Martha, humingi siya ng healing para kay Lazaro. Namatay si Lazaro. Pangit ba? Oo. Pero nung dumating si Jesus, bagamat namatay, binuhay muli ng Panginoon. Kasi kapatid, from healing, in-upgrade niya. From healing to resurrection. Kapatid, nabuhay muli. Alam mo bakit nabuhay muli si Lazaro? Hindi para pagtripan. Alam mo bakit? Para patunayan sa'yo na kung si Lord nga bumubuhay ng patay, lalo na yung problema mo. Amen. Tandaan mo yan. Kaya, tignan mo lagi, pag naghihintay ka ng mas matagal, amen, ina-upgrade pala ni Lord yung pagpapala mo. Ina-upgrade pala ni Lord yung blessing mo. Amen. Kaysa naman ang bilis mong nakuha, mabilis din mawawala. Tama? Kaya nga kapatid, diba? Gusto pong i-end dito. Maaari yung faith mo ngayon, pabitaw ka na. O kaya naman, nagpe-pray ka para sa pamilya mo, sa healing mo, sa provision, sa restoration, or nananalangin ka na sana may mangyari. O ibalik ng Diyos ang lahat ng pag-ibig na binigay mo sa Kanya. O naghihintay ka ng mahabang panahon. At nag-uumpisa ka na may gagawin kaya si Lord. O hindi man alam ng tao kung anong pinagdadaanan mo. Hindi ka na-appreciate ng tao sa paligid mo. Pakiramdam mo lahat ng mga ginagawa mo hindi nagme-make sense. Parang wala ba lahat ng effort mo, lahat ng pagod mo, para bang wala. Pero kapatid, hindi po yan. Hindi po kayang higitan ng lahat ng yan yung gagawin sa iyo ng Diyos. Sabi nga ng Bible nothing can compare yung kakayahan ng Panginoon na ibibigay niya sa iyo. Kapatid, kung nangihina ka, sabihin mo sa Lord. Kung natatagalan ka, sabihin mo sa Diyos. Kung kailangan mo ng restoration, sabihin mo sa Panginoon. Kung kailangan mo ng healing, sabihin mo sa Panginoon. Amen. At kung ano man ang mga pinagdadaanan mo ngayon, ibigay mo sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi ka ire-reject ng Diyos at lagi niya pang i-encourage ka. Sabihin mo sa akin yan lahat. At pag nanalangin ka kapatid, lagi mong sabihin sa Panginoon, Lord, tulungan mo akong ma-overcome ko yung unbelief ko. Tulungan mo akong tumaas pa ang pananampalataya ko. Tulungan mo ako, Panginoon, sa mga bagay na hindi ko kaya. At ang Diyos, kapatid, pangako niya sa Psalms, He will rescue the brokenhearted. Amen. He will heal you. He is the God that healeth thee.
He will never leave you nor forsake you. Ang daming pangako ng Diyos sa'yo, kapatid. He is the God who will provide. He is your Jehovah Rapha, the Lord our healer. He is our El Roy, the God who sees us. Amen? Kaya nga kapatid, dalangin ko sa'yo lagi, kay Jesus ka lumapit. Amen? Hindi ka man paboran ng tao, pero papaboran ka ni Jesus. At the same time, pag lumapit ka kay Jesus, ilalagay ka niya sa tamang lugar, ilalagay niya yung emotions mo sa tama, ilalapit niya sa'yo ang mga taong tama, at aayusin niya yung sitwasyon mo. Ang kailangan lang, maniwala ka at magtiwala. Amen? Pinaalala ni Lord si Jairus, kapatid. Si Jairus po, meron po siyang anak na mamamatay na lumapit siya kay Jesus. Nung lumapit siya kay Jesus, ito po yung scene na merong babaeng dinurugo, na-delay pa. Kaya pagdating niya, patay na po yung bata. Pero alam mo anong sabi ni Jesus sa kanya? Huwag kang matakot, maniwala ka lang. At sabi niya po dun sa bata, talita koum. Ang ibig sabihin, bumangon ka. Amen. At bumangon nga ang bata. Kapatid, sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, huwag kang matakot, maniwala ka lang. Amen. Kapatid, hindi ikaw ang nakakapit sa Diyos. Ang Diyos ang may hawak ng buhay mo. Amen. Kaya pwede mo bang sabihin yan? I do believe, help me overcome my unbelief. Sige kapatid, flood nyo yan. I do believe and help me overcome my unbelief. Oh, hallelujah. Kaya kapatid, I will pray for you. Aking Diyos na dakila at banal. Narito po kami bilang isang iyong lingkod, mananampalataya na mahina. Ina-acknowledge namin, Lord, na marami kaming problema, marami kaming pinagdadaanan, marami kaming unbelief, marami kaming mga bagay na hindi namin alam kung kailan pa maayos. Meron kaming mga brokenness, kulang kaming in finances, Lord God. May mga sakit kami. Pero Panginoon, even it seems impossible, naniniwala kami, nothing is impossible for you. And we know, Lord God, that you will do all those impossible things because we believe in you, Lord. Kaya Panginoon, lumalapit kami sa iyo. We do believe and help us overcome our unbelief. Oh, hallelujah. Kaya Panginoon, sa lahat ng aking mga kapatid na narito ngayon, na merong pinagdadaanan po, relationship man na pinapakita mo, may problema sa anak, may problema sa extended family, may mga resources na nasiraan ng sasakyan, hindi alam kung saan kukuha, nasira yung kabuhayan, Panginoon. Nagkaroon ng problema sa trabaho, may anxiety, may depression, may sakit physically, o may mga kabag-anak na may sakit. Lord, we believe and help us to overcome our unbelief, Lord. Lord, lahat ng ito at pati mga bagay na hindi ko pa na-mention, Panginoon, humihingi kami ng pagkilos mo. Oh, hallelujah. Our faith to you, Lord, even it is mustard seed, we know that it can move mountains. Kaya Panginoon, ngayon pa lang, Lord, I declare deliverance in Jesus' name. I declare breakthrough, Lord, in Jesus' name. I declare healing, signs and wonders. Pamanghain mo kami, Panginoon. At itong pag-asa namin ay hindi kami ipapahiya. Kaya kami nananalangin ngayon sa iyo, Lord, dahil alam namin na ikaw lamang ang Diyos na makakatulong sa amin. Kaya nga, Panginoon, we quote in the book of Psalms, Lord God, saan manggagaling ang tulong ko? Ito ay nanggagaling sa iyo na nagbibigay sa amin ng buhay. Kaya Lord, I pray na lahat ng narito ngayon na piniling makinig sa iyo, Lord, I pray, tulungan niyo po kami. And bless this ministry, Lord. Bless each and everyone on us dito. At naniniwala kami, wala pong ibang makakatulong sa amin kundi ikaw at ikaw lang. Kaya Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon. And I pray na yung mga unbelief, yung mga vices, yung mga negativity, ito po ay ibinibigay namin sa. At ganun din, Panginoon, sa lahat ng gawa ng kaaway, ni Satan, Lord God,
we rebuke it in Jesus' name. Kung merong mang witchcraft na involved, we rebuke it in Jesus' name. And we forbid hitback, we forbid transference of spirit, Lord God, at lahat, Panginoon, ng ginagawa ng kaaway sa buhay namin, sa pamilya namin, sa trabaho namin, at sa lahat pa ng parte ng buhay namin. We rebuke it in Jesus' name. And we declare, Lord God, healing na nagmumula sa iyo. Deliverance na nagmumula. Kaya Lord, payapain mo buhay namin. Yung mga hindi po makatulog ngayong gabi, makakatulog po. Yung maraming alalahanin, sasagutin mo kami. Dahil ikaw ang Diyos na sumasagot ng panalangin. Kaya Lord, thank you po. Dahil alam namin, simple lang tong devotion namin, saglit lang to. Pero naniniwala kami na ito po ang babago ng buhay namin. Kaya Lord, salamat po sa biyaya mo, salamat po sa pag-ilos mo, salamat din sa pag-iingat sa aking mga kapatid. Inaalala rin namin, Panginoon, yung mga kapatid naming nabaha, yung mga lumikas, Panginoon, yung mga nasalanta, Lord, I pray, tulungan mo sila. At kung loloobin mo, Panginoon, gamitin mo kami upang tumulong rin sa kanila. Kaya Lord, sa iyo lang namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito at ang lahat ng papurit pagsamba ay pinapasalamatan na namin dahil alam namin may gagawin ka sa araw na ito, sa gabing ito, at lalong-lalo na sa buhay namin. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah. Sabi mo nga dyan, praise Jesus. Hallelujah. Kaya kapatid, no, yung prayer natin ngayon, yung pinag-aralan natin ngayon, yung faith natin ngayon, God will definitely help you right now. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kaya kapatid, ibalik natin sa Lord ang lahat ng pasasalamat. Amen. Ngayon kapatid, no, kung kayo po ay may pinupuntahan ng church, kapatid, mag-church po kayo. Ngayon, kung wala pa, i-online po namin yung Sunday worship namin, kapatid. Kaya please, you can watch us, no? You can watch our Sunday worship. At the same time, kapatid, meron din naman tayong online service ng gabi, 'di ba? So, alam niyo yan, nagsa-Sunday worship tayo ng gabi, no? So, kaya kapatid, no, if you do not have church, pwede po dito muna kayo. Pero kung may church po kayo, please attend your church, no? At the same time, sama-sama pa rin tayong manalangin. Amen. Kayo po kapatid, you can send me your prayer request, no? Ako po magpapapray, no? Dito po sa amin binabaha, nawa tulungan kami ng Diyos, no? At the same time, naghahanap na rin talaga ako ng iba kong malilipatan, no? So, provision po ng Panginoon doon. At ganoon din, kapatid, no, itong live natin, nawa, ma-improve. Salamat din sa Panginoon kasi meron tayong e-bike na nakakatulong din. Kaya salamat po sa Diyos. Pero kapatid, samahan po ako ng Panginoon kasi magbi-minister pa po kami bukas. So, magising ako ng maaga, kapatid, no? Pero naniniwala naman ako yung nilaga kong oras dito para sa Panginoon pa rin. Amen. So kaya, pagpalain kayo ni Lord, magpanalanginan tayo, no? Amen. At the same time pala, marami kasing nag-send ng diamonds, no? So, itong $70, kapatid, ay so mga 60 pesos or 50 pesos if I'm not mistaken. Lahat po ito ay mapupunta po sa mahirap. So, pag to naipon ko, kapatid, ibibigay natin to sa mahirap, sa may sakit, at sa mga nangangailangan, or idadagdag natin sa ministry or sa mga pabigas natin, no. Ayun, kaya thank you po. Pero hindi po required yung diamonds dito, no. Eh, hindi ko na po kayo mapigilang magbigay. Kaya salamat po. Ibalik po ni Lord lahat, no. At the same time, yung mga kapatid ko po na talagang always supporting sa likes. Ayan, lagi na lang tayo nag-end ng 100k likes. Amen. Sa mga nag-share, sa mga nandito, kapatid, no. Dalangin ko po, kayo po ay lagi pong pagpalain ng Panginoon. Amen. So, kaya kapatid, I pray and I do hope, kapatid, that God will always move upon you. Amen. Yung mga nangailangan po ng prayer request, please send me your prayer request. Amen. Amen po ba? Kaya yun, kapatid, no? Yan. Please, yun po, pasama na lang po lagi sa prayer. Again, live group natin. At the same time, gumawa kayo devotion nyo. Amen. Uy, bumalik ka na naman dito. Marami pa rin, no, madaling araw na marami pa rin mga padala. Kayo talaga. Pero anyway, ayan, ilalive po namin yung Sunday worship namin pero meron po tayo sa gabi.
So, subukan ko kapatid ng 8 p.m. bukas. Pero, sali po kayo ng group chat namin. Kasi, katulad yan kapatid, no? Alam niyo naman, may face-to-face ministry pa po ako. Katulad niyan, nag-drive po ako kanina. So, kaya, ayun po, iba-iba talaga yung oras. Pero salamat po dahil nandyan pa rin kayo. Amen. Oh. Pero yun, thank you po. Pagpalain po kayo ni Lord, no? Malapit na akong humimlay. Ito, papahinga na. Kaya salamat, no? Sa mga gusto po sumali ng group chat, kapatid, please send me your send me a message and I will add you po sa aming group chat. Thank you po. Bye-bye po at naniniwala po ako na ang Diyos po ay kikilos po inyo. Christian po ako. Pero everyone is welcome here. Amen. Ang hindi lang welcome yung nakikipagdebate. Hindi po welcome dito. Bye-bye. Yung mga nananakit ng iba, hindi, joke lang. Bye-bye. God bless po.